Narito na ang mga balita sa Bayan ng Lubog. Proyektong Farm to Market Road para sa Barangay Haybanga, Apar at San Nicolas, target gawin. Rice milling machine at rice thresher ipinagkaloob sa magsasaka ng Barangay Haybanga. Salted egg making training para sa PWD isinagawa. At Mayor Lota Manalo na mahagi ng regalo sa kanyang kaarawan. Magandang araw, Bayan ng Lubo. Welcome to Lubot ang Lao TV kung saan balitang totoo, ikaw ang panalo. Ako po si Angelique Atienza Romero, ang inyong Public Information Officer. At ito po ang August edisyon ng Lubot ang Lao TV. Target na maisakatuparan ngayong taon ang proyektong Farm to Market Road para sa Barangay Haybanga, Apar at San Nicolas. Ang report ihahatid ni Gilbert Makalalad. Nagsagawa ng konsultasyon para sa mamamayan na makikinabang sa halos 10 kilometrong proyektong Farm to Market Road ng Philippine Rural Development Project na ilalagay sa Barangay Haybanga, Apar at San Nicolas nitong ika-6 ng Agosto sa Haybanga Integrated National High School. Pinangunahan ng ating butihing Mayor Lota Manalo at Vice Mayor Jurly Manalo ang pagpupulong kung saan ay ibinigay nila ang background ng proyekto na layong palaguin ang turismo at pamumuhay ng mga kababayan nating nakatira sa 3 barangay. Gagawin natin yung PRDP 2. Yung PRDP 1 po ay almost 130 million. Pero syempre ngayon, nagtaas na mga materyales. Gusto natin mas maganda na. Gusto natin mas maluwag, gusto natin mas makapal, gusto natin na may kanal. Kaya sabi nga ni Vice, nagiging almost 300 million na siya. Dinaluhan ng nasabing konsultasyon ng mga mamamayan sa 3 nasabing barangay, kabilang ang mga may-ari ng lupang dadaanan ng nasabing proyekto. Nagkaroon din ng open forum kung saan ay malayong na ipabatid ng mga mamamayan ang kanilang saloobin at mga tanong na agad namang sinagot ng mga concerned offices ng ating pamahalaang bayan. Kabilang sa mga dumalo si Jobel Buwisan, isang magsasaka na may-ari ng lupang dadaanan ng proyekto, ay labis na nagagalak dahil sa matagal na nilang inaasam na magandang kalsada sa kanilang barangay. Para sa akin, masaya kami, syempre, sa tinagal-tagal na ng panahon na pinangarap naming maabot ng magandang kalsada yung aming lugar, eh heto na. Sana nga, ito na, makamit na namin yung magandang daan patungo sa ating bayan. Ayon kay Municipal Planning and Development Officer Cynthia Maranan, malaki ang maitutulong ng proyektong ito sa magiging progreso ng ating bayan, lalo na sa mga barangay na makikinabang dito. Malaki ang magiging pakinabang ng community, especially. Kasi, kumbaga, yung lahat ng serbisyo na nararapat para sa komunidad, maiibigay na ng taga-LGU sa baba. So, katulad ng sa pangkalusugan, bibigyan natin sila agad ng agarang solusyon. Katulad din sa pagdating sa mga proyekto o sa mga produkto na inaani ng community, madali siyang madadala sa market, maibebenta. Ang proyektong ito ay may kabuuang 9.95 kilometro mula sa Haybanga at magtatapos sa San Nicolas. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 318 milyong piso. 80% nito ay pinondohan ng World Bank, 10% mula sa national government at 10% mula sa lokal na pamahalaan na nagkakahalaga ng 31 milyong piso. Target na maumpisahan ito ngayong taon. Para sa Lubot ang Lao TV, Gilbert Makalalad. Nagsagawa ng Community Volunteers Training ang Kalahi Seeds sa mga barangay sa ating bayan. Ang buong detalye mula kay Rosel Rosios. Nagsagawa ng Community Volunteers Training ang Kalahi Seeds sa iba't ibang barangay sa ating bayan na nagsimula nitong Agosto. Ito ay para sa mas mapabilis ang pagpaproseso ng mga proyekto sa mga barangay. Ayon kay John Mark Petil, engineer ng Kalahi Seeds at isa sa mga resource person ng sinasagawang Community Volunteers Training, ang aktibidad ay para mabigyan ng kadagdagang kaalaman ang mga volunteers upang mapadali ang isang proyekto. Ang purpose po ng sinasagawang training ng Kalahi o tinatawag nating Community Volunteers Training, CBT, ay para ma-empower natin ang mga community, ang mga volunteers.
para sila ay maturuan, mag-facilitate kung paano isinasagawa ang isang proyekto. Nauna nang nagkaroon ng trainings sa mga barangay ng Malapad na Parang, Malalim Sanog, Bignay, Apar, Haybanga, San Nicolas, Fabrika, Masagitsit at Banalo. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong mahubog ang mga volunteers na mas mapalawig ang kanilang kaalaman at pamamaraan sa pagsasaayos ng mga proyekto. Para sa Lubotang Law TV, Rosel Rosios. Namahagi ang ating lokal na pamahalaan ng libreng toilet bowls sa ating mga kababayan na wala pang palikuran. Ang mga detalye mula kay Angelica Bagsik. Sa ilalim ng Environmental Health Sanitation Program, muling isinagawa ang pamamahagi ng libreng toilet bowls para sa ilan nating mga kababayan nitong ika-14 ng Agosto sa Lubotan Plaza. Pinangunahan ni Mayor Lota Manalo, Municipal Health Officer Dr. Alec Haintinio at Sanitary Inspector Carol Astete ang pagbibigay ng sanitary toilet sa Barangay San Nicolas. Taong 2022, umabot sa 774 ang bilang ng kabahayan sa Bayan ng Lubo ang walang sariling palikuran. Ito ay base sa report ng Municipal Health Office. Ibinahagi ni Sanitary Inspector Carol R. Astete ang bilang ng mga barangay na nabigyan ng libreng toilet bowls at kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga hindi nabibigyan ito. Isa sa programa ng Municipal Health Office ay ang Environmental Health Sanitation, kung saan tayo ay nagbibigay ng mga toilet bowl sa mga kababayan natin na walang sariling palikuran, upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga waterborne diseases at saka mapanatili nating malinis ang ating kapaligiran. Noon ding ika-4 ng Agosto, formal na ibinigay sa Barangay Balatbat at San Miguel sa Emergency Operations Center ang kaloob na toilet bowl sa kanilang barangay. Bago ito, nabigyan na rin ang Barangay Ololo at Sawang. Layo ng programa na mapanatiling malinis ang kapaligiran at may maayos na kalusugan sa ating mga komunidad upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga waterborne diseases. Para sa Lubotang Law TV, Angelica Bagsik.